Isang mapagpalang araw, ngayong umaga na to ay tatalakayin namin ang mga mungkahing patnubay sa pagtuturo ng pagsulat. Saksi tayong lahat na maraming paraan at teknik sa pagtuturo, lalong-lalo na sa wika. Ngunit nitong huling ika-4 na bahagi o ika-20 na siglo, nagkaroon ng mabilis na pagbaba sa mga pananaw at tulog sa pagtuturo at pagkatuto ng wika mula sa pagtuturong tradisyonal hanggang sa komunikatibong dulog sa pagtuturo ng wika. Sa kabilang dako, ang pagsulat bilang isang makrong kasanayan ay napag-iwanan. Tama, may mga seminar at komprehensyang idinaraos sa pagsusulat upang dumalo tayo sa mga ganitong pagpupulong upang makasapol ng epektibong paraan at teknik sa pagtuturo at pagsusulat. Mayroong 4 na mungkahing patnubay sa pagtuturo ng pagsulat. Una, gawing maluwag ang kalagayang pangklase. Maraming mag-aaral ang parang natitigilan kapag pinasusulat na ng mga guro. Maaaring ito ay dahil hindi nila alam ang kanilang isusulat o kaya'y alam nilang hindi magiging maganda ang kanilang susulatin. Ang unang hakbang na dapat isagawa ng guro upang maiwasan ang ganitong pangyayari ay gawing maluwag ang kalagayan sa silid-aralan. Upang magkaroon ng isang bukas, tapat at kaiga-igang kalagayan sa klase, subukan ang sumusunod na mga gawain. Una, pagpaparis-parisen ang mga mag-aaral sa unang araw ng pasukan at hayaang kapanayamin ang isa't isa. Pagkatapos, hayaang ipakilala sa klase ang bawat isa ang kanilang kapares. Pangalawa, ganyakin ang bawat mag-aaral na magkwento tungkol sa isang karanasan na nagpapakita ng pagmamalaki sa sarili. Pangatlo, magpakita ng teatro, pansarili o pampamilya at magkwento tungkol dito. Bigyang pansin ang mga sumusunod. Ano ang iyong naging damdamin nang kunan ang retratong ito? Masaya o malungkot ka ba? Bakit? Ano ang kaibahan mo noon at ngayon? Ano ang mahalaga sa iyo noong kuhanan ka ng retrato? Pagkatapos, tumawag ng ilang mag-aaral at ipagawa rin ang ganito. Ang mga tuntunin na ito ay makakatulong upang magkaroon ng tiwala sa sarili at hindi matakot ang mag-aaral na makipagbahagi sa kanilang mga karanasan sa kanilang kapwa mag-aaral. Pangalawa, linangin ang kasanayan sa pagmamasid sa paligid. Ang mga manunulat ay sumusulat upang mailarawan ang mga bagay tungkol sa kanilang sarili at sa daigdig na kanilang ginagalawan. Upang maging matapat ang kanilang paglalarawan, kailangang maging sensitibo sila sa mga detalye at ito'y nangangailangan ng masugid na pagmamasid. Narito ang ilang mga gawain na makakatulong sa paglinang ng kasanayan sa pagmamasid. Una, humanap ng isang lugar na makapagmamasid at makasusulat ng hindi makukuha ang atensyon. Pangalawa, pumili ng isang tao na ilalarawan hanggang sa kaliit-liitang detalye. Isama ang mga detalye tungkol sa edad, taas, buhok, mukha, pananamit, tindig, kilos o galaw, at marami pang iba. Pangatlo, ilarawan ang iba't ibang amoy. Pang-apat, ilarawan ang iba't ibang salita kaugnay ng panlasa. Pang-5, pakinggang mabuti ang mga tunog sa paligid katulad ng usapan, ingay, musika. Pang-6, ilarawan ang salitang pandama. Sa ganitong pamamaraan, ay makukuha natin kung gaano kahusay sa pagmamasid ang isang manunulat.
at makakatulong ito upang magkaroon ng detalyado at magandang gawain ang isang mag-aaral sa pagsusulat sa pagsunod sa mga alituntunin ng pagtuturo. Pangatlo, maging maluwag sa pagbibigay ng mga nakagaganyak na papuri. Magiging kawili-wili sa mga mag-aaral ang pagsulat kung paminsan-minsan ay nagbibitaw ng mga papuri ang guro. Paano ba ang papuri? Paano ba sinasagawa ang pamumuri sa isang tao? Narito ang ilang paraang maaaring sundin ng isang guro. Una, gising na pandama. Napakagalaw mo ang iyong mga pandamdam. Naging matalas din ang iyong pandinig. Siguradong makikita ko ang lugar na iyon. Inilarawan mo ito hanggang sa kaliit-liitang detalye. Isa pang halimbawa, determinasyon. Alam kong nahihirapan ka sa pagsulat nito, pero pakinggan mo ang daloy ng iyong mga pangungusap. Pagpapatibay ng loob. Nakaranas na rin ako ng kabiguan at minsan mahirap itong sabihin sa iba. Subalit, nagawa mo ito kung kaya't maganda na naging marka ng iyong papel. At marami pang iba. Mas ma-express mo yung nararamdaman mo kung sa may liliit na detalye ay may pakialam ka. Kung tinitingnan mo na ang pagsusulat ng maliliit na detalye ay hindi naman mahalaga sa iyong papel, ngunit nakakatulong ito upang mas maintindihan ng iyong mambabasa ang iyong nararamdaman sa panahong iyan, sapagkat hindi mo naman maipapakita sa kanila yung emosyon ng mukha mo, yung tunog ng boses mo, subalit ang kanilang nakikita ay yung mga letrang kanilang binabasa na siyang kumukuha sa kanilang atensyon, at mahalaga ang mahusay na paggamit ng wika sa isang pangungusap. Pang-apat, sabihin, ipakita, huwag sabihin. Tandaan na hindi sinasabi ng magagaling na manunulat ang kanilang iniisip o nadarama. Ipinapakita nila ito. Pansinin ang pahayag na ito. Sa pagsilip ng buwan sa pinagtatagpuan nitong ulap ay biglang nagliwanag ang paligid. Maaari itong sabihin na maliwanag ang buwan? Sa pamamagitan nito, yung sinabi ko kanina, na ang mahuhusay na manunulat ay hindi nila sinasabi ang kanilang nararamdaman o iniisip. Sapagkat isa rin yung technique para makuha nila yung atensyon ng kanilang mambabasa. Kaya sa kanilang ginagawang mga akda o sulatin ay inuunti-unti nila yung mga detalye, sapagkat makakatulong iyon upang may pananabik yung mga mambabasa na tapusin ang isang akda. Narito ang ilang paraan sa pagpapakita ng iniisip o nadarama. Bigyang diin ang paggamit ng mga salitang kilos, lalo na ang mga pandiwa. Gumamit ng mga talinhaga tulad ng simile at metapora. Mahalaga itong gumamit tayo ng metapora. Halimbawa sa metapora ay ang matampuhin na tao o mahiyain na tao
ay inihahalin tulad natin sa isang makahiya. At ang ahas naman ay hinahalin tulad natin sa mga taong backstabber at marami pang iba. Gumamit ng usapan sa sulatin. Mapapansin natin na ang ganitong estilo ng pagsusulat ay makikita natin kalimitan sa mga maikling kwento, nobela, pabula, at marami pang iba. Bigyan ang mga mag-aaral ng isang akdang babasahin at udyukin sila ng mga tanong tulad ng sumusunod. Sa pahina, paano ipinapakita na may panganib na kinakaharap? So, ang tanong na ilalagay mo ay tungkol sa kung ano yung nararamdaman nila habang binabasa nila yung isang akda o yung isang teksto. So, mahalaga rin dito yung matalino ka sa pagpili ng mga itatanong sa kanila, sapagkat baka magkaroon ng kalituhan na ang tinatanong mo sa kanila ay malayo na o hindi align doon sa kanilang binasang teksto o akda. So, kailangan ng matalinong pag-iisip sa ganitong paraan. So, ang pang-apat, sabihin, ipakita. Huwag sabihin. Nakakalito man, pero ito yon. Sinasabi ng magagaling na manunulat ang kanyang nararamdaman at iniisip. Hindi niya ito direktang sinasabi. Gets? So ngayon, dumako naman tayo sa pagtugon sa evaluasyon ng nasatin o komposisyon. So, ang pinakamahalagang dapat na sinang-alang sa evaluasyon ay ang tanong na sino ang mag-aaral at anong uri ng evaluasyon ang higit na makabubuti sa kanyang pagkatuto. Ang isyong ito ay maaaring tumayo bilang isang panglaw na lahat ng mga desisyong igagawad sa evaluasyon ng mga sulatin o komposisyon ng mga mag-aaral sa pagtiyak kung ano ang magaling ay maaaring matamo kung matutugunan mo ang dagdag katanungan na ito. So, para sa unang katanungan, lahat ba ng sulatin ay dapat tayahin? So, may dalawang salik ang na maaaring tumiyak sa tanong nito. So, una, kapakinabangang pedagohikal. So, kapag sinabi natin pinabangang pedagohikal, ito ay maaaring nasisimula sa tanong na ang pagtataya ba ng bawat gawain sa pagsulat ay makatutulong sa mga mag-aaral upang makasulat ng mas magandang sulatin. So dito, halimbawa na lang ay kung gusto mong palaging nagsasanay na sumulat ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapasulat ng diary o journal at magtatakda ka ng araw at oras upang ipawasa tuwas-tuwa mga ito, maaaring ito ay makabawas ng interes nila sa pagsulat at maaaring artificial ang gawain. So, ang pangamba dito ay baka matuklasan ang refleksyon nila sa buhay at pagtatangka sa paggamit ng iba't ibang anyo ng wika ay maaaring magsilbing hadlang sa pag-unlad nila sa pagsulat. Sa pagpapasulat ng diary o journal, hayang magpusa ang mga mag-aaral kung nais na ipakita at ipawasto ang kanilang isinula. So, sa makatuwid, dito sa kapagpinabangang pedagohikal, ang mga mag-aaral ay hakayaan mo na magdesisyon kung nais ba nila ipawasto sa iyo ang isinulat nilang sulatin, lalo-lalo na kung ito ay napapatungkol sa pang-araw-araw nila na ginagawa sa buhay, pang-araw-araw na gawain. Halimbawa na lang yung sinabi natin kanina na journal o diary. So, sa pangalawa naman ay
likas na pagpupuri. Dito, sa isang klase na binubuo ng mahigit 50 mag-aaral, ang posibilidad na ang tinuturoang klase sa Filipino ay mahigit pa sa 2. Magagawa ba kaya ng guro na basahin at iwasto ang bawat sulating ipapasa ng mga mag-aaral? So dito, nararapat talaga na basahin at iwasto ang bawat sulating ipapasa ng mga mag-aaral nang sa ganun ay malaman ng guro kung may natutunan ba siya sa mga paksang itinuturo mo, lalong-lalo na kung ito ay napapatungkol sa kung paano sumulat ng isang mahusay na sulatin, kung nalalaman ba niya kung anong mga proseso ang dapat sundin sa pagsulat ng isang mahusay na sulatin. Kaya nararapat lang na bilang guro ay kailangan iwasto ang mga sulating pinapasa ng mag-aaral nang sa ganun magkaroon din ng saysay ang pinaghirapan nilang ginawang sulatin. So, sa pangalawang katanungan, sino ba ang dapat mag-evaluate? Anong tungkulin ng evaluator? So, kung sa mga pagsusulit, ang guro ang karaniwang mag-evaluate sa mga gawain sa pagsulat, mas makabubuti kung ang mga mag-aaral nagsasanay sa pagsulat ng kanilang mga klase ay may isasangkot sa proseso ng evaluation. Sapagkat, kung sa pag-i-evaluate ay isasangkot ang bawat mag-aaral sa kanyang kaklaseng isasangkot nang sa ganon ay parehos lang may matutunan para lang maisusuri kung ano ang mga kailangan pa nilang gawin o kailangan pa nilang pagtuunan ng pansin para maging isang mahusay na manunulat. Kumbaga, magkakaroon sila parehas ng kaalaman sa kung anong tamang proseso sa pagsulat. So, dumako naman tayo sa evaluasyon ng guro. So, dito, may tatlong tungkulin ng guro. Una ay tagabasa. Pangalawa, tagapayo at pangatlo ay dulugan o takbuhan. So, pag sinabi natin ang guro ay tagabasa, mahalaga ito dahil sa isa sa mga suliranin sa pagpapasulat sa klase ay ang kawalan ng tunay na tagabasa. So, sa pagbasa ng guro, kailangan maging isang tunay na tagabasa at hindi parang isang huwis na tagahatol na kumbaga sasabihin niya ng tuwiran sa mga mag-aaral kung ano ang naibigyan sulatin, ano ang hindi malinaw at iba pa. Kumbaga, maging honest tayo sa kung tayo ay bumabasa ng mga sulating pinapasa ng ating mga estudyante. Sa ganon ay malaman nila kung saan ba ang hindi malinaw sa sinulat nila at kung saan din ba magaling silang sumulat. So, dumako naman tayo sa isa pang tungkulin ng guro. Ito ay ang tagapayo. So, dito, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mungkahi upang mapabuti ang sulatin ay mas nagiging isang mahusay na tagasulat ang estudyante. Lalo halimbawa kapag pinapasulat natin ang ating estudyante ng isang maikling kwento, halimbawa ng payo ay ganito. Siguro kung daragdagan mo ng ilang detalye kung ano ang magiging damdamin ni Lilia, maaring maging kawili-wili ang iyong kwento. O di kaya naman, sana hindi mo lang isinasa ang bahaging ito, binanggit mo na ito sa unang talata. Maaring makabagot ito sa bumabasa. So, sa ganitong pulin, dapat ang daan ng guro na ang pagbabagong hihilingin ay yun lamang kayang isagawa ng mag-aaral. So, nangangahulugan na kapag nagbibigay ka ng payo, ay tiyakin mo naman na kaya niyang gawin. Yung katamtaman lang o yung payo lang na kakayanin niyang isagawa. So, sa panghuling tungkulin naman ng guro ay dulugan o takbuhan. Dito,
Maaaring sabihin ng guro ang mga salitang hindi nila naiisip o ipaalam kung saan maaaring makuha ang mga impormasyon kakailangan mo. Halimbawa, pag pinagawa mo ng pananaliksik ang estudyante, maaari mong sabihin sa kanila kung saan sila makakuha ng reference o mga dagdag impormasyon para makakuha sila ng ideya kung ano ang mga impormasyon na ilalagay nila sa kanilang pananaliksik. At dito, higit sa lahat, kailangan doon tayo bilang guro sa mga sandali, kailangan tayo ng ating mga mag-aaral. Ebalwasyon ng isang kamag-aral. Maraming maidudulot na kabutihan ang ma-evaluate ng isang kaklase o kaibigan ang sulatin. Ito'y makatutulong upang maging sensitibo ang mag-aaral na manunulat sa ideya ng audience sa pagsulat. Ang mga puna ng kanyang mga kaklase ay makatutulong ng malaki upang matukoy ang kabutihan at kahinaan ng sulatin. Sa madaling salita, ang talakayan sa ebalwasyon ng isang kaklase ay magbibigay ng pagkakataon upang matutuhan ang iba't ibang estratehiya sa paglikha ng sulatin na ginamit ng ibang kamag-aral. Ebalwasyon pansarili. Pagkatapos may takda ang gawain sa pagsulat, karaniwang binibigyan ng guro ng mga mungkahi ang mga mag-aaral upang maging maganda ang kanilang komposisyon. Kung may kamalayan na ang mga mag-aaral sa iba't ibang kriteria nito bago pa man siya sumulat, malamang na pipilitin niyang maisaalang-ala ang mga ito sa kabuuan ng proseso sa pagsulat. Nagagawa niyang ma-evaluate ang sarili niyang isinulat at mapapanugatan niya ang sariling pagkatuto. Ano-anong mga paraan ang magagamit upang maging epektibo ang ebalwasyon? Una, upang gumanap bilang tagabasang nagtatanong para matulungan ang mga mag-aaral na ma-evaluate ang kanilang isinulat. Pangalawa, upang mapatnubayan ang mga mag-aaral sa rebisyon at pagpapaganda ng kanilang sulatin. Pangatlo, upang matulungan ang mga mag-aaral na mapataas ang kalidad ng kanilang mga ideya. At panghuli, upang maganyak ang mga mag-aaral na maging epektibong manunulat. Ngayon naman, dumako naman tayo sa iba't ibang paraan ng ebalwasyon. Tandaan, may tatlong paraan ang karaniwang ginagamit sa ebalwasyon ng mga sulatin. Una ay ang pagmamarkang holistic. Ito ay gumagamit ng top-down na pananaw sa sulatin. Babasahin ng minsan ang sulatin at bubuo ng isang palanahatang impresyon. Pagkatapos, babasahin ito ng masinsinan sa ikalawang pagbasa upang makakita ng mga patunay upang mapangatwiranan ang anumang impresyon sa sulatin. Ibibigay ang mga puna, mga kabutihan at kahinaan upang mapagbuti ng mag-aaral ang kanyang sulatin. Pangalawa, mapamiling pagmamarka. Sa ganitong uri ng pagmamarka, ipinababatid sa mga mag-aaral ang mga kriteryang dapat sundin sa pagsulat. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ganito bago pasulatin ang mga mag-aaral. Ngayon, gusto kung bigyan pansin ninyo sa inyong pagsulat ang wastong pag-uugnay ng mga ideya o kaisipan. Sa pagbabaso ng komposisyon, iwaksi ang ibang kamalian at bigyang pansin ang target na kasaysayan. Ang pangatlo naman ay ang dalawang focus na pagmamarka. Maraming manunulat sa klase ang maaari nagtataglay ng magaganda at orihinal na mga ideya, subalit nasisiraan ng loob dahil mababa ang markang nakukuha. Ito'y dahil sa medyo mahina sila sa wika. Magagawa ng gurong magpahalagahan ang magandang ideya at kaisipan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng dalawang pagmamarka. Markang patitik para sa nilalaman at markang bilang para sa kasanayan sa wika. Kaya kung ang isang mag-aaral ay nakakuha ng markang A7, alam niyang magaganda ang mga ideya niyang inilalahad, ngunit mahina ang paraan ng kanyang pagkakasulat. Ang pagtataya ng kabastuhan. Ang panglahat na
Simulaing dapat isaalang-alang sa pagwawasto ng komposisyon ay ang pagpapakilala ng kung ano ang magandang nagagawa ng isang mag-aaral at hindi iyong mga negatibong puntos sa kanyang komposisyon. Laging pagsumikapan na ipaalala sa mga mag-aaral na ang pagkakamali ay mahalagang bahagi ng pagpapabuti at pag-unlad ng mga kasanayan sa pagsulat. Ito ay nangangahulugan na dapat magkaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral na ang mga pagkakamali ay bahagi ng proseso sa pagkatuto. Huwag pabigla-bigla sa paggamit ng pulang ballpen sa pagmamarka ng mga kamalian. Iwasan ang paggamit nito upang hindi mabansagang Red Devil marker. Narito ang ilang paraan sa pagwawasto. A. Salang guhitan ang mga kamalian at huwag iwawasto. Ang teknik na ito ay angkop kung ang kamalian ay naganap pagkatapos papag-aralan ang tuntunin. Dapat iwasto ng mga mag-aaral ang sariling pagkakamali. Kailangan niyang isipin kung saan siya nagkamali at siya dapat ang magwasto ng pagkakamali. Sa puntong ito, dapat isaisip ng mag-aaral ang pagwawasto ng kamalian na isang aktibong proseso ng pagkatuto. Upang mapadali ang sariling pagwawasto, maaaring bumuo ang guro ng isang panuntunan o simbolo na gagamitin kasama ng pagsasalangguhit. Halimbawa ng mga simbolong maaaring gamitin ay inilahad sa susunod na pahina. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kodigo, simbolo sa pag-i-edit. Una, maling baybay o spelling. Suriin ang mga salitang mali ang baybay at iwasto ito. Pangalawa, ekstrang salita. Labis ang mga salitang ginamit. Basahin muli ang pangungusap at desisyonan ang salitang kakaltasin. Pangatlo, nawawalang salita. Maaaring napabilis ang iyong pag-iisip kaysa sa pagsulat. Basahin muli ang pangungusap at alamin ang salitang nawaglit o nakalimutang isulat. Pang-apat, maling salita. Basahin muli ang pangungusap at alamin muli ang maling salita na ginamit. Panglima, maling aspekto o focus ng pandiwa. Mali ang aspekto ng pandiwa na ginagamit sa pangungusap. Maaaring mali rin ang focus ng pandiwa. Pang-anim, pagbabantas. Kung may linya sa sulatin na mali ang bantas o di kaya naman ay kailangan ang bantas. Kung babasahin mo ang isang pangungusap at nararamdaman mong kailangang huminto ng bagya, marahil kuwit ang nararapat dito. Pang-pito, anyo ng pandiwa. Mali ang anyo ng pandiwa na ginamit sa pahayag. Sinimulan mo ba ang iyong talata gamit ang pandiwang nasa aspektong perpektibo? Nagulat ka ba dahil biglaang pagkambyo dahil ang sumunod na pandiwa ay nasa aspektong imperpektibo? Ang mga ito ay dagdag na kodigo sa pag-i-edit na tinalakay na sa aklat para sa ikatlong taon. Pangwalo, espasyo. Kailangan ang angkop na espasyo sa pagitan ng dalawang salita. Halimbawa, sa pagsusulat, walang espasyo sa pagitan ng mga salitang bago at. Ilalagay ang simbolong ito pahiwatig na kailangan itong lagyan ng espasyo. Pangsiyam, ilapit o pagdikitin ang salita o letra. Maaaring sa pagmamadali sa pagsulat, halimbawa ng salitang masayahin ay naging masayahin. Kailangan sa pagwawasto ang simbolong ito masayahin. Kaya pagdikitin ang dalawang letra.
Pang-10, transpose o ilipat. Sa pagbuo ng pangungusap o sulatin ay may kamalian na tinatawag na word order. Halimbawa sa pangungusap na sundin na mabuti lamang ang bilin ko ay ginawang sundin lamang na mabuti ang bilin ko. Pansining mabuti ang mga salitang may marka. Ang mga iyan ang inilipat. Sunding mabuti lamang ang bilin ko. Para sa kabuuan, ituro ang mga pangunahing kasanayan sa pagsulat tulad ng wastong paggamit ng mga pangungusap, pagbuo ng maayos na talata, paggamit ng wastong balarila, at pag-unawa sa mga iba't ibang uri ng teksto. Magbigay ng mga halimbawa at modelo ng mabuting pagsulat upang magamit ng mga mag-aaral bilang gabay. Maglaan ng sapat na panahon para sa pagsasanay at magkaroon ng mga aktibidad sa pagsulat tulad ng pagsusulat ng mga talata, sanaysay, at iba pang mga uri ng teksto. Magbigay ng malalim na puna at suporta sa mga akda ng mga mag-aaral upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan sa pagsulat. Hikayatin ang malikhaing pagsulat tulad ng pagsusulat ng mga kwento, tula, o personal na sanaysay upang maipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang kaisipan at damdamin. Magtakda ng malinaw na layunin at pamantayan sa pagsulat upang magkaroon ng gabay ang mga mag-aaral. Hikayatin ang pagbabasa ng iba't ibang uri ng teksto upang magkaroon ng iba't ibang modelo at inspirasyon sa pagsusulat at mapalawak ang kaalaman at talasalitaan ng mga mag-aaral. Ang mga mungkahing ito ay mahalagang mga gabay sa pagtuturo ng pagsulat upang matulungan ang mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang mga kasanayan sa pagsulat. Yun lang po, maraming salamat.